Paalala, ang YouTube channel na ito ay hindi konektado o kaanib sa anumang ahensya ng gobyerno. Ang mga ulat ng panahon na aming ibinabahagi ay batay sa personal na pagsusuri at interpretasyon ng mga datos na kinokolekta mula sa opisyal na update ng DOST Pag-asa at iba pang maaasahang pinagkukunan. Layunin ng aming channel na maghatid ng tumpak, napapanahon, at kapaki-pakinabang na impormasyon upang makatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman at pagpapabuti ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagtangkilik. Magandang araw sa ating lahat. Ngayong December 1, 2024, narito ang pinakabagong update tungkol sa lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, Pag-asa, 3 pangunahing weather systems ang patuloy na nakakaapekto sa ating bansa at nagdudulot ng mga pagulan sa maraming bahagi ng Pilipinas. Una, yung amihan o northeast monsoon ay nagdudulot ng malamig na hangin at maulap na kalangitan kasama ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Sa satellite animation ng Pag-asa, makikita ang mga kumpol ng ulap na nagmumula sa Bicol region na dulot ng shear line. Ang shear line ay isang weather phenomenon na nag-uugnay ng malamig na hangin mula sa hilagang silangan at mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko or easterlies. Kaya nagiging sanhi ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Metro Manila at ilang bahagi ng Visayas. Ang ikalawa ay ang shear line. Ito ay nagdudulot ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, kabilang ang Metro Manila at ilang bahagi ng Visayas. Sa kasalukuyan, patuloy itong nagdudulot ng mga ulan at thunderstorms sa mga nabanggit na lugar, kaya't mag-ingat ang mga residente sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pangatlo, ang ITCZ, na siyang pinagmumula ng mga scattered rains and thunderstorms, ay nakakaapekto naman sa Mindanao, kabilang na ang mga bahagi ng Palawan. Magkakaroon ng pag-ulan sa mga southern at western sections ng Mindanao, pati na rin sa ilang bahagi ng Palawan. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residente sa mga lugar na ito na mag-ingat laban sa pagbaha at pagguho ng lupa. At sa mga susunod na araw, inaasahan na ang mga pag-ulan dulot ng shear line ay magdudulot ng heavy to intense rains sa mga sumusunod na lugar: Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon. Samantalang moderate to heavy rains naman ang inaasahan sa Batangas, Laguna, Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro, pati na rin sa mga bahagi ng Aklan, Masbate, Northern Samar, Biliran, Samar at Eastern Samar. Ang mga lugar na ito ay may mataas na panganib ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pinapayuhan ang mga residente na maging alerto at magsagawa ng mga hakbang upang maging handa sa anumang kalamidad. Lalo na ang mga naninirahan sa mga low-lying areas malapit sa mga ilog at bundok. Sa mga susunod na araw, ang amihan ay patuloy na magdudulot ng malamig na panahon at maulap na kalangitan sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora. Ang mga moderate to heavy rains naman ay mararanasan pa rin sa Metro Manila, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bulacan at Calabarzon. Ang mga lugar na ito ay maaaring makaranas ng mga pag-ulan na minsan ay intense, kaya't kailangan ng dagdag na pag-iingat mula sa mga residente. Sa Visayas at Mindanao, ang shear line at ITCZs ay magdudulot ng mga scattered rains, kasama na ang mga lugar ng Western Visayas, Eastern Visayas, Cebu at Occidental Mindoro. Samantala, ang ITCZ ay magdudulot din ng mga pag-ulan sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Soxargen, Davao Region at mga isla ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Localized thunderstorms ay maaari ring magdulot ng isolated rains sa mga natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. At dahil sa epekto ng amihan, nakataas ang gill warning sa mga baybayin ng Isabela, Northern Aurora, Northern at Eastern Coast ng Polillo Islands at Northern at Eastern Coast ng Catanduanes.
Ang mga mangingisda at maliit na sasakyang pandagat ay pinapayuhang huwag munang pumalaot sa mga karagatang ito upang maiwasan ang anumang aksidente dulot ng malalakas na alon. Bagamat wala pa tayong minomonitor na bagyo sa ngayon, hindi rin natin dapat ipagsawalang bahala ang posibilidad ng pagbuo ng low pressure areas or LPA sa mga susunod na araw. Ayon sa mga eksperto, ang mga LPAs na ito ay maaaring magdulot ng mga bagyo sa kanlurang bahagi ng Palawan o sa silangan ng Visayas. Gayunpaman, ang mga bagyong ito ay hindi inaasahang magiging malalakas at karamihan ay hindi tatama sa lupa. Sa mga susunod na linggo, may posibilidad na magkaroon tayo ng 1 o 2 bagyo na maaaring pumasok sa ating area of responsibility. Ang mga bagyong ito ay maaaring tumama sa northeastern Mindanao, Visayas at southern Luzon o kaya'y dumaan sa central Luzon bago lumabas sa northern Luzon. Mayroon din posibilidad na ang mga bagyong ito ay mag-recurve at manatiling malayo sa anumang bahagi ng Pilipinas. Sa harap ng mga patuloy na pagbuhos ng ulan at posibleng bagyo sa Disyembre, pinakamahalaga ang paghahanda at pagiging alerto ng bawat isa. Tiyaking handa ang inyong pamilya at komunidad sa anumang pagbabago ng panahon. Maging mapagmatyag sa mga pagbabago sa kondisyon ng panahon at magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang anumang sakuna. Maging ligtas at mag-ingat tayong lahat. At yan po ang ating weather update para sa araw na ito. Kung nais po ninyo ng mga ganitong klase ng impormasyon, huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe. Pindutin po ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Mag-ingat po tayo at patuloy na maging handa. Salamat po at magandang araw.